For today's video guys ay gagawa tayo ng isang rice cooker na ang brand niya guys ay Micromatic. Ayan guys, so Micromatic. Ang problema raw guys nitong Micromatic na ito na rice cooker ay ayaw mag-cook. Dinala na raw ito sa isang technician at ipinagawa. Nung itry uli niya ito guys ay ayaw pa rin daw guys mag-cook, ayaw pa rin makapag-init ng tubig o yung makapagluto ng sinaing. So alamin natin ito guys, bakit ayaw niyang mag-cook. I-try nga natin ito guys kung ito nga guys ay ano ang magiging reaction nito. Pero bago ang lahat guys ay nais kong ipaliwanag din sa inyo guys na itong rice cooker ay may tatlong proteksyon. Unang-una yung thermal fuse, yung tinatawag nating limiter magnetic switch, at saka yung thermal contact switch. Mamaya guys ipapakita ko guys sa inyo yung mga itsura niya, kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko guys na mga proteksyon nung rice cooker. I-try nga natin guys itong isaksak guys dito. Yan guys, oh. Agad guys nag-cook sa guys, ay no-cook. Malalaman natin ito guys kung magtatagal ba guys yung cook nito kung siya luluto guys. Antabayanan natin ito guys kung siya ay makapagluluto guys ng o makapag-iinit guys. Antabayanan natin ito guys kung ano magiging reaksyon itong rice cooker. Yan o, nakakook na siya guys, oh. Nakakook indicator siya. Malalaman natin to kung magtatagal siya guys. So alamin natin ito guys. Ayun, nakita nyo guys, oh, lumipat agad dito sa warm. Ibig sabihin, ito guys nilagyan ko nato ng tubig eh. Ibig sabihin guys, ito nag-warm na kagad siya, hindi pa man kumukulo guys. Nag-steam lang siya pero hindi siya kumulo. Lumagay kagad siya sa warm. Pindutin nga natin ulit ito guys, oh. Oh. Nasa warm na siya guys. Ibig sabihin lang nito guys, may problema sa loob guys. Alamin natin kung ano problema guys dito sa loob guys. Alamin natin ito guys kung ano problema sa loob. Buti natin yan, plug natin ito guys. So tanggalin natin itong kanyang pinaka guys, lagay ng tubig. Yan. Alamin natin bakit nag-cook siya pero hindi nagtuloy guys. Yan. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo na mga protection niya, yung kanyang protection sa rice cooker. Ito yung tinatawag nating thermal fuse. Ito naman guys yung limiter switch niya, tinatawag na magnetic limiter switch. Ito, oh. Pagka guys na-reach niya yung maximum heat nito, kusa ng bibitaw guys yan, mawawala na ng magnet. Ito naman guys yung tinatawag natin na thermal contact switch. Ito, thermal contact switch. Kapag ka guys ito sumobra na rin sa init yung heating element, bibitaw na rin guys yung thermal contact switch na ito. Subukan guys nating testingin kung merong contact. May contact yung thermal switch niya. Ito guys, oh, mapalo, oh. Titingnan natin ito, yung thermal switch niya. Kung meron bang palo guys. Ayun, oh. Nakita nyo guys, wala, oh. Walang kapalo-palo guys. Ibig sabihin, hindi pa man guys ito nakakapagluto ay bumibitaw na ito, oh. Bumibitaw na. Yan guys, oh, walang palo, oh. Walang palo guys. Ibig sabihin lang nito guys, masyado ng sensitive ito guys yung kanyang thermal contact switch. Ito, oh, hindi pa na niya nare-reach yung tinatawag na maximum heat niya ay bumibitaw na siya. Ayun, oh, guys, oh, walang palo, oh. Pag ito'y lumamig guys, bigla na lang ito magko-contact guys, yan. Kaya guys yan, i-adjust natin ito guys, yan.
i-adjust natin ito guys. Ito oh. Ito pinaka thermal contact switch niya guys. Yan oh. Dapat guys dito yan magkaroon siya ng palo guys yan oh. Wala oh. Walang palo. Yan guys, naramdaman ko guys, kumitik. Sabihin meron ng palo yan guys. Oh, yan ah oh. Yan ah. Yan ah, may palo na siya guys oh. Oh. Meron na siyang palo. Ito guys, i-repair natin ito kung maayos pa natin ito guys. I-repair natin yan guys. At tatanggalin ko lang ito guys. Tatanggalin ko lang ito guys. Para noon makita natin kung pwede pa itong ma-repair. Yung tinatawag nating thermal contact switch. Ito guys, tinatanggal ko na. Masyadong sensitibo siya guys. Hindi pa man nare-reach yung tinatawag na heating kwan niya, maximum heat niya. Bumibitaw na siya guys. Bumibitaw na. Ito guys oh. Ito yung tinatawag na thermal contact switch. Hindi pa man nare-reach yung tinatawag natin na maximum heat niya. Bumibigay na siya guys. Ibig sabihin, bumibitaw na. Kaya i-adjust natin ito guys. I-adjust natin itong thermal contact switch niya nito guys. Guys, i-try natin ito na i-repair. Subukan natin guys na ihisin yung tinatawag na contact niya guys. Baka ito na makasolusyon sa kanya guys. Kasi hindi pa man niya nare-reach yung maximum temperature niya. Bumibitaw na siya. So kuha na natin ito guys. Atin itong repairin kung makare-repair pa ito guys. Yan. Kung mare-repair pa yan guys. Kung mare-repair pa ba, subukan natin itong repairin yung kanyang contact, thermal contact switch. Maaayos pa ito guys no. Bumibito yung contact niya guys eh. Try na natin itong ikabit uli guys. Kung ito epektibo na. Kung epektibo na nga ba siya. Hindi ko na guys pinakita sa inyo kung paano ko gino-connection guys. Ito lang guys. Tumatagal. Bigla guys ang bumibitaw. Biglang bumibitaw guys. So, alamin natin ito guys. Alamin natin ito guys. Yan. I-try natin ulit ito guys. I-power on na natin ito guys. Ipa-power on na uli natin ito. Yan. Yan guys. Ipa-power on na natin. Ito. Yan. Lagyan na natin ito. Ito ay iinit na. Yan guys.
subukan na natin ito. Mag-wait lang tayo. Mag-wait. Naka-cook indicator na siya guys. Ayan o. Malalaman natin ito kung ito ay magtatagumpay na ito guys. Yung guys, bumibitaw agad yung kanyang thermal contact switch. Yun guys ang naobserbahan ko sa kanya, thermal contact switch. Hindi pa man nare-reach yung tinatawag natin na maximum temperature niya, bumibitaw na siya, hindi pa siya nakakapagluto guys. Kaya wait lang tayo guys, ayan o. Malalaman natin yan kung makapagluluto niyan guys. Wow! Tingnan natin siyang lumipat dito guys, yung ilaw. Yo, nakita nyo guys, nagkulay orange na siya guys. Ibig sabihin, good na siya guys. Nag-automatic na siya. Nag-keep warm. Kung nagustuhan nyo guys itong aking pag-repair, at makatutulong sa inyo guys ito guys ng malaki guys sa inyong pang-araw-araw na buhay, paki-subscribe nyo guys ang aking munting channel guys. Hindi po guys ako nagmamagaling, sinishare ko lang po yung aking konting kaalaman sa inyo guys. Kaya kung kayo may mga problema na gaya nito, pwede kayong mag-DIY guys. Okay.